Hello. Today mag-aayos tayo ng power station. Ito yung Thunderbox V2. Tignan natin kung ano ang problema. First, check natin yung voltage ng charger. Just to be sure. 12.5. 12 volts. So, tama naman. Nag-charge naman. DC, AC. Magana ba? Yes. Most likely yung DC gumagana din. Hindi siya nagta-turn on kapag walang charger. AC 220 volts, 60 Hz. Hindi lang gumagana pag walang charger. Buksan na natin. Pwedeng sa board yung problem nito, pwedeng sa battery lang. Ito kailangan tanggalin to. So parang mag-stay data pabalik. Kailangan tanggal ko na. Check natin kung siya ba ang problema. 4 volts. Natulog lang ba? Try natin gisingin. Baka yun lang ang problema. Ayan. So, kukuha lang ng power supply. Tapos, set mo lang sa 14 volts or something. Kasi yun yung charging voltage niya. Ayan, turn na natin. Walang kinukuha. Dapat tataas na yun eh. Check natin yung voltage. Baka yung battery ang nasira or yung BMS. Ayan, 14 na pala siya. Ayan. Pwede pa lang yun na check pala natin voltage ay yung sa power supply. Pero yung battery mismo tulog. Ayan, 5. Hindi nga. Yung power supply lang yung na-detect natin. So mukhang yung battery ang problem talaga. So check natin yung cells. 5S ata to eh. Kung hindi ako nagkakamali. Hindi siya 4S. 3.3. Okay naman. Ito. Mababa to. Oh. 3.3. 3.3. Etong isa dito. Ano nangyari sa kanya? Try natin i-charge. Ito. Mukhang dito ang positive. Natin. Ayan. Positive to, ito yung negative. Charge natin yung cell lang mismo kasi 3.3 tong ibang string eh. Okay naman siya. So set natin yung power supply natin na ayan, kahit mababa lang muna 2. Mapaakyat lang natin siya. Paano natin makakabat? Higit na lang natin. Tumaas ba? Ayan, 1 na. Taasan na natin. 3.3. Baka na-discharge lang talaga yung cell. Tapos, since mababa yung voltage ng isang group na to, ay ayaw na mag-activate ng BMS. Pinoprotection na niya kasi baka sira. Pwedeng sumabog kung sira yung cell na yun. Tapos, itatry niya i-charge pa rin. So, solderan ko lang ng wires para pwede nating i-clamp.
Okay pa naman yung mga cells. Na naman nakikita nagli-leak. So, i-charge lang natin. Balikan natin mamaya kapag medyo tumaas na yung voltage. Tapos, baka siguro pwede natin capacity test para ma-confirm natin. Tatlo tong group na yan. So, mga nasa 18 na power yung tatlong yan. Sige. Mukhang sira yung battery. Umiinit siya. Ewan ko kung normal ba. Dahil mula 0. Aray! Ito mainit. Nakakapasok. Mas maganda pag makita nyo. Yun yung isang cell. Ang mainit. Itong baba. Baka sira na talaga. Okay. Tingnan natin kung anong voltage na ba. Wala. Sira na yung isang cell. So, sinusunog niya na lang. Dapat tumaas na to eh. Tingnan nyo kung gano'n siya kainit. 60, 64. Etong dalawa, hindi eh. Pero dahil matagal nang na-discharge to, nagsisira na. Na-short na siguro kasi na-discharge ng sobra. Nagkaroon ng dendrites. Hanggang hindi mo na ma-charge yan. Iinit na lang. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin itong mga to. Saka natin kakabitan ng bago. Hihilain lang natin itong mga to. Offeran natin para hindi natin accidentally ma-short. Now, para makuha tong cells, kailangan i-disassemble lahat. Dapat yan. Para maitaas tong cell holder. Pero ang gagawin lang natin, babasagin lang natin yung nagki-clip dito. Lambot lang naman na plastic yan. Yan. Check natin internal resistance. 9, 8, pero 0 volts na kasi siya. Papalitan na lang natin itong tatlo. Mainit na rin sila eh, yung iba. So baka sira na rin. Kuha tayo ng pamalit. Ay, lilinisan muna natin to. Para, kailangan flat eh. Para pag mag-spot weld ulit tayo, lalapat talaga ng maayos. You can raise more. Okay. One eternity later. Yan, nalinisan na natin. Ito yung luma. Try natin i-reuse ito mga to. Ayan. Flat welder natin. Tagal lang hindi nagamit to. Sana gumagana pa. Naman, kakagulat naman to. Test tayo dito. Sunog. Okay na. Check na natin.
16.58 volts na. Gising na. I-charge lang natin ng 18.25. Sa power supply natin, set natin 18.25. Ayan, pwede na yan, 18.2. Sabi na nga ba eh. Nakagulat lagi. Ayan, so nag-charge tayo 89 watts. Hintayin natin na tumigil to. Ibig sabihin may marireach ng full dyan. Tapos i-charge natin individually yung cells. Maganda sana lagyan to na active balancer eh. Tatanong natin yung may-ari kung gusto niya lagyan ng active balancer. Kasi since hindi natin pinalitan lahat yung cells, hindi sila pare-pareho na internal resistance, malaking chance na mawawala sa balance. So magandang lagyan to ng active balancer. Ay, 5S pala to. So kung gusto niyang palagyan, bibili pa tayo ng 5S na active balancer. 4S pala yung mga balancer natin. Tsaka 8S. Naging 2 watts na lang. Check natin yung voltages ng cells natin. Oh, init dito. Nagbabalance. Ito yung mga resistor ng BMS natin. Makikita nyo, umiinit yan kasi nagtatry siya mag-balance. So, ayun o. Kita nyo yung maliwanag doon. Ito mga resistor. Tinatry niyang sunugin yung extra energy. Para imbes mapunta sa cells na unang napupuno, ay masusunog siya ng resistor. Kaya siya umiinit. So, normal na umiinit yung ganito nung part ng BMS nyo. Ibig sabihin, nagtatry siya mag-balance kapag ganun. Check natin yung voltages ng cells natin kung bakit. 3.7 na. 3.2. 3.7. 3.7. 3.7. Bigyan na natin kasi nauuna na yung ibang mga cells. Dapat 3.65 lang eh. Okay lang yun. I-manually natin silang i-charge. Eto. Set natin yung power supply na 3.6. Ayan. Para mag-balance. Tapos, balikan ulit natin mamaya. Ayan na. Fully charged na. 3.37. 3.53. 38. 38. 37. So, hintayin natin mag-rest din tong cell na to. Tapos, hintayin din natin yung binili nating active balancer. Kasi lalagyan na rin natin ng active balancer bago natin ikabit ulit dito para matest. Well, habang wala pala yung active balancer, pwede natin i-test. Kakabit lang naman to. Ayan, nagta-turn on na. DC, AC. Okay na. So, fix na siya. Siguro, lagyan na lang natin ng bagong video yung paglagay ng active balancer niya. Hihintayin pa kasi natin yun eh. So, ayun, pinalitan lang natin yung cells ng mga nasira. Nanggal natin yung mga sirang cells. Yung mga ganito. At pinalitan natin ng bago. So, kapag yung power station nyo ay ayaw mag-turn on, pero mag-turn on siya kapag may charger, it's either yung battery ang problema or yung sa mismong board may problema. Most of the time, battery yung may problema. Like dito. Pero meron na tayong inayos na power station na ganun din. Saka lang nagta-turn on kapag may charger. Yung battery ay okay, yung board yung may problem. So, hindi laging battery yung problema kapag ganyan. So, ayun po. Pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayong comment below. Don't forget to like and subscribe. And I will see you again next time. Bye!